endorsing the Manila Bay Tourism and Entertainment City Reclamation Area. At noong August 2, 2011, nagkataon nakaharap namin yung mga pinuno ng PAGCOR at nandun ako bilang miyembro ng Committee on Appropriations. At tinanong ko yung PAGCOR, just for the record, sabi ko, kailan ba inaprobahan at pinirmahan yung mga kontrata ng mga buildings na nakikita natin ngayon na ginagawa sa Entertainment City? Ang kanilang sagot, noong pang 2008. Kaya makikita nyo, lahat po yan tapos na noong 2008 at nagsimula ang construction noong 2010. Kaya ang may kredito dito ay walang iba kundi ang ating Mayor June Bernabe, at kahit na wala sa dito, palakpan po natin ang ating Mayor June Bernabe. Marami sa inyo napapansin na madalas ikot ako ng ikot. Kung saan nyo nakikita, naglalakad sa Sukat, sa President Avenue, sa mga fast food, sa Baclaran, sa Donggalo, at ibang lugar. Meron tuloy nagtatanong, Congressman, baka naglalakwatsa ka na, baka di ka na pumapasok. Hindi po, time management ang tawag dyan na bata pa ako, tinuro na sa amin na parang dalawa ang katawan. Gusto ko i-report sa inyo na kahit na nakikita niya kung ikot na ikot, kung saan sa nagpupunta, always visiting the various corners of Parañaque, ang record po ng inyong congressman hanggang ngayon, hindi pa rin nag-absent. 100% perfect attendance ating. Walang absent sa yung ating kasoy. At ito yung magawa sa akin while in action, either nakikinig ng mga debate o kaya kasama sa debate on the floor and in plenary. Siyempre magtatanong kayo, ano na ba yung mga batas na yung naipasa? Alam mo kasi, pag meron mga batas na ginagawa, minsan na-highlight yung mga senador. But it always takes two to author a law. Isang senador at isang congressman. Ito po ang isa sa mga pangunahing mga batas na aking i-report sa inyo. Marami po yan, pero ito isa sa pinakamahalagang batas sa ating panahon ngayon. Climate Change Act of 2009. Ang climate change ay isa sa pinakamahalagang banta sa ating sibilisasyon, sa ating daigdig. Maraming problema dyan. And of course, nasama tayo dito. I was inspired when I was able to personally listen to the briefing given by former Vice President Albert Gore noong February 2006 doon sa Makati. Kasama ako sa mga naimbita doon sa briefing. At talagang nakakagulat yung kanyang briefing, yung kanyang presentasyon tungkol sa climate change at yung panganib na ating hinaharap. Ang sagot dyan, at makakatulong Climate Change Act of 2009. One of the most important laws that came out. Ito, front page ito, at talagang pinuntayan ng maraming sektor. Ito naman ang international humanitarian law, lalo sa mga lugar na mayroong gulo, may bakbakan ng mga sundalo at mga pulis. Ito ang reforma ng Philippine National Police. Ang may author nito ang inyong lingkod, Republic Act 8551. Philippine Coast Guard Act. Importante, ang dami lulubog na vapor. Marami sa atin ang gobyahe. This is going to strengthen our defenses against sea disasters. Ito naman ang cityhood ng Parañaque. Dati municipality rin tayo sa visa ng Republic Act 8507 na ang mayakda ang inyong lingkod tayo ay naging syudad. Ito naman, ito para sa inyo. Expanded Senior Citizens Law. Republic Act 9994. Hindi po ako ang principal author. I'm only one of the many authors. Yung co-author ako. Pero tumulong tayo sa pagsasabatas dito. Tumulong tayo sa debate at the committee level and plenary level. Ano naman ang story nito? Di ba, noong una, yung senior citizens law binigyan ng 20% discount ng mga senior citizens. Lumabas yung back, 12%, binawas, naging 8% na lamang. Nagreklamo kayo, marami sa inyo, bakit sa akin? And because of that, as our response, we worked on the expanded senior citizens law at finally naging batas na ibalik yung inyong 20% discount. So, tama po yan. Ang mga kongresista na tulong-tulong kasama po ang maliit na suporta ng inyong lingkod. Ngayon, kung magpunta kayo sa McDo, pumunta kayo sa Jollibee, pumunta kayo sa Tropical, ang bibigay sa discount, 20%, di ba? Punta kayo ng Jollibee, 20%. Pero, just in case, kayo po, lahat ng mga senior citizen, ito sasabihin ko sa inyo. Kung sakali, ako'y makasabay ninyo doon sa mga tinukoy kong mga lugar. Jollibee, McDo, Chowking, di ba ba? Basta taputunayan lamang na kayo ay taga-Parañaque at kayo ay senior citizen, hindi lamang 20% discount na ibigay sa inyo. 100% discount sa
agenda ko yung nationalization ng mga high school. Alam niyo kung bakit importante ito? Kasi oras na ma-nationalize ang isang local high school, bibigyan ng dagdag na pondo ng gobyerno nasyonal, milyon-milyon. Bibigyan ng dagdag na teachers para dumami ang mga teachers. At ito ang aking record pagdating sa nationalization. Ang una, yung dating Parañaque Municipal High School, naging Parañaque National High School. Republic Act 7841, ang mayakda ang inyong lingkod. Nationalization of Dr. Arcadio Santos National High School, Republic Act 8884. Ang principal author, ang inyong lingkod. At itong bandang huli, bagong-bago pa lamang itong dalawang high school ito. Ito po, tuwan-tuwa kami kay Mayor Bernabe. Sapagkat dati napabayaan ng 2nd District, walang mga bagong eskwelahan na tinatag. But, in a very short period of time, nagtayo ng mga ibang eskwelahan si Mayor Jude Bernabe. Ang dalawa dyan, San Valley High School at Moonwalk High School. At siyempre, yan ang ating pinroject sa PISA ng Republic Act 10064 at 10065. Ang mayakda ang inyong lingkod ngayon, Moonwalk National High School na at San Valley National High School na. Nauna pa sa maraming high school sa ibang lugar, sa Parañaque at sa ibang syudad sa Metro Manila. Paglilingkod po sa inyo, ni Congressman Goles. Key bills and advocacy. Siyempre, gusto nyo rin malaman, ano ba ang mga panukalang batas na aking tinatrabaho ngayon? Siyempre, importante ba? Akala nyo, porque pang-ano yung termino ko na, naglalakwatsa na ako. Hindi po, tuloy-tuloy pa rin ang aking trabaho. Ito po ang aking mga panukalang batas. Alam nyo, matapos ang sona ni Presidente, naglabas ng isang libro. Ang tawag dito, Priority Legislative Measures of the President. Ang ginawa nila, ng Malacanang, in-review nila ang lahat ng mga panukalang batas coming from 24 senators and more than 280 congressmen and congresswomen. Boss, pamaya na naman. 280 congressmen and congresswomen. Libo-libo yan. Pumili sila ng 23. Isipin niyo, 23 ang pinili nila. Kung ikaw isang congressman at isa sa panukalang batas na pili, aba, okay ka na. Pero gusto ko i-report sa inyo na hindi lang po isa ang napili ng Presidente mula sa akin, 3 sa 23 legislative measures galing po sa inyong lingkod, Congressman Goles. Ito yung mga 3. Witness Protection Bill, House Bill number 15, para sa witness protection, pakikipaglaban sa krimen. Ito yung para kay June Losada, kay Colonel Rabusa, at iba pang mga krimen. Anti-money laundering bill. Meron tayong anti-money laundering law, pero ngayon marami pa rin nakakalusot. Yung tagong yaman ng mga drug lord, mga wealthy lord, mga nagpa-plunder, minsan di pa rin mahanap. Kaya ngayon ito ang sagot, anti-money laundering bill, para palakasin ang ating anti-money laundering law. And yung maritime zones bill. Maritime zones, alam niyo ang Pilipinas na papaligiran ng dagat. Andyan ang territorial sea, andyan ang contiguous zone, andyan ang exclusive economic zone, andyan ang continental shelf. Malaki ang karagatan ng Pilipinas. Malaking kayamanan yan, andyan ang sovereignty, andyan ang seguridad natin. Pero alam natin, meron isang malaking bansa na gustong kamkamin yung ating teritoryo. Ano ang sagot natin yan? Ito yung Maritime Zones Bill to define our seas. Kaya ito, pinili rin ng ating Presidente. Ano ba ang status nito? Kasi alam nyo, sa Kongreso, ang isang pinapadaling gawin, mag-file ng bill. Dali mo niya. Kopya lang ng kopya, ano hindi yan. Pero iba yung maipapasa mo. Iba yung talagang maisa sa batas mo. Iba yung talagang mga bill na talagang merong futuro. Kasi maraming bill, pag-file, alam mo, wala kinabukasan yung mga bill na yan eh. Pang-kwento lang ho yan. Pero ito, hindi yung kwento ito. Sapagkat ito ang status ngayon ng mga panukalang batas ko. Una, nag-file ako ng Department of Information and Communications Technology Bill, approved on second reading ng 11 October. Seryoso katakot-takot at debate ang dinaanan ito at the committee level and plenary level. Yung Maritime Zones Bill na aking binanggit kanina, ganun din, grabe ang debate rito, the Committee on Foreign Affairs, approved on second reading noong 12 October. Anti-money laundering bill, ito, haba nito, ilang araw na debate ito, approved on second reading noong October 12. Kaya ito, umaandar. At ako'y nakatityak that these are going to be approved on third reading and will become eventually law. Itong 3 batas nito sa Pagatian ay mahalagang batas. Trabaho po ng inyong Congressman, Roy Goles. At ito, one of our principal
principal advocacy is Prattlis. Binanggit ko na sa inyo kanina. Ito ang ating exclusive economic zone, yung blue line na ito. Philippines, ito Pilipinas. Ito ang Spratlys. Makita nyo, ito yung matundok-tundok ng Spratlys yan. And you will know that halos karamihan ng mga significant islands and features in the Spratlys nasa loob ng ating exclusive economic zone. Anong ginawa ng China? Nag-drawing sila ng red line. Ito, red line. Ang sabi nila, tingnan nyo, red line nila, dumidikit na sa Pilipinas. Ito ang China, ito ang Pilipinas. Sabi nila, amin yan. Amin ito, amin ito, amin ito. Of course, we cannot allow that. And gusto ko sabihin sa inyo na Congressman Roy Bergoles is one of those fighting and exerting my very best to assert our rights and our sovereignty. Kasi hindi lamang soberenya yan, hindi lamang seguridad ang pinag-usapan, kayamanan. Bilyong barrels of oil ang nasabi nandito. At pag yan ay magkatotoo, we are talking about 400 trillion pesos worth of oil. Isipin nyo, 400 trillion. Magkano budget ng Pilipinas? 2 trillion in 1 year. In other words, 200 years equivalent ng budget ang kayamanan ng oil na nandito sa South China Sea na hindi natin pwede ipamigay na lamang. Kaya dapat ipaglaban po natin yan. Yan po ang isa sa mga panindigan ni Congressman Bergoles sa Spratlys. Kaya nakikita niyo po ako nagsasalita sa TV, sa tumatayo. Hindi po tayo miyembro ng Committee de Silencio. Ang inyong likod has been your voice in the House of Representatives. Hindi po katulad ng mga ibang kongresista. Hindi yung naririnig. Hindi po nagsasalita sa Kamara. Wala sa committee, wala sa plenaryo, sa kung anong kadahilanan. Ayaw magsalita. Ang tawag namin yan po pinagtatawanan namin sa Kongreso. Tutulain. Hindi mo ilang magtutuyo sa hindi pa nagsasalita rito. Hindi umimik. Tinatawanan po namin yung mga miyembro ng Committee de Silencio. Si Congressman Bergoles po has never been a member of the Committee of Silence. Ako po ang boses ito. Pero may ibang project sa Dole. Ito yung paglilinis sa mga creek. Ang nagbibigay ng pondo, Dole, 264 beneficiaries. Ito naman yung TESDA, 304 beneficiaries na pag na-training ay makakahanap ng trabaho either dito o abroad. Ito naman yung scholars natin, 1,340 scholars. PGA's Referral Project, marami po nakikinabang dito. 4,913 since last year. At suma total mula noong 2004, about 21,000 ang kinabang dito sa ating PGA's Referral Project. At ang PGH, alam niyo naman, medyo mahirap pumasok dyan. It's a big hospital, but you know, it's one of the best hospitals in the country. Pinag-aagawan niya ng mga doktor na nagtitraining na makapag-train sila sa PGH. Kasi alam nila, pag nag-training sila dyan, maganda ang kanilang kinabukasan. And of course, ito hindi ho magandang masyadong pangitaan ito. But I'd like to report this. Ito yung aking libreng palibing program. Ayoko banggitin, pero alam niyo, ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa 2nd District ng Parañaque, para sa mga nangangailangan, para sa mga indigents, basta meron ganito nangyari, sagot na po ng ating libreng palibing program. Mula noong July last year, 999 na ang nakinabang. Alam niyo, naisip ko ito, sapagkat nakita ko, kaawa-awa yung mga mahirap na namamatayan. Doble ang trahedya sa kanila. Una, namatayan na. Pangalawa, mababaon sila sa utang. Pero ito, makakatulong ho ng malaki sa kanila. Pero pasensya na at ito lamang ay para sa 2nd District. Wala po sa 1st District, pasensya na po. Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang congressman may pera para dito. Kung gusto niyang gamitin. Kung gusto niya pong gamitin. Ito ang listahan ng mga naging project natin mula noong July last year. Coliseums completed 22. Coliseums under construction 8. Coliseums for funding, 11 yan, sigurado niya. School buildings completed 4. School buildings under construction 4. Roads completed 9. PGS referral 4,913. TESDA scholars 304. CHED scholars 1,340. Dole workers 264. Libreng palibing 999. At desilting repropping projects completed 9. At meron pang tatlong malalaki. Ang suma total, 45 billion pesos worth of desilting and repropping projects are now underway. Ginagawa na ko yan. Ito naman ang ating mga record habang nakikipag-debate at in action, in plenary, and also in committee. Ito yung debate sa reproductive health. Ito yung State of the Nation address. Ito yung budget last year.
nagtrabaho kami ng 2 linggo. Natapos kami alas 3 ng umaga. Ito po, binisinta namin natapos sa budget. Speaker Belmonte, andito banda sa tabi niya, si Congressman Goles. Ito naman yung nakaraang buwan, yung bagong budget natin, binisinta ni Speaker about almost midnight ito, 2 linggo may nagtrabaho, majority leader, at nandito naman sa malikuran niya, si Congressman Goles. Ito yung grupo na nagtrabaho ng gusto sa budget ng Pilipinas. Ito nung mag-privilege speech ako sa Spratlys. Ito yung Committee on Foreign Affairs at tinabaho ko dito ipagpapabilis ang proseso ng ating passport. Kasi yan, daming reklamo na medyo mabago. Ngayon, yung dating 30 days, dahil lang sa aming intervention, ang sabi ng DFA, 10 days na lang ang waiting period para sa appointment sa passport. Ito naman sa Committee on Energy, you remember, matabasa na siguro na sinimulan ko na ang ating overpayment pagdating sa mga IPP umaabot ng mga $10 billion. At pag ito hindi natin baguhin, another $10 billion will be paid by the Filipino people sa ating mga IPP or independent power producers. Ito ang sa Committee on ICT. Yan yung tungkol sa mga internet, Google, YouTube, tungkol sa mga telepono, yung Globe, yung Smart, at iba pa. Ito ang Committee on National Defense. Harap namin yung mga general ng Armed Forces. Ito ang Committee on Appropriations Budget, pinag-usapan katabi ko rito, si Speaker Belmonte. Ito naman sa Committee on Transportation, magkasama kami ni Congressman Biazon. Ito ang sa Commission on Appointments. Ang chairman ng Commission on Appointments, ito yung nag-approve ng mga cabinet members, mga general, mga ambassador. Ang chairman is Juan Ponce Enrile, Senator, and ang vice chairman ng inyong lingkod, Congressman Goles po. Kami po ay nagtatrabaho sa mga pag-confirm ng mga appointments. Meron tayong wheelchair program. Para ito sa mga intelligence, baka meron kang kakilala na nangailangan, whether 2nd District o 1st District, personal ko po na pondo ito. Hiningi ko sa akin, may bahay, wheelchair, and saklay. Sabihin nyo lang kami, pag na-verify namin lang ang kailangan, within 1 week, i-deliver namin yung wheelchair. Galing ko yan sa aking personal plan. Ito ang mga halimbawa ng mga nakatanggap ng wheelchair, yung mga taga San Antonio, kilala yung tao na hindi po siya tumanggap ng wheelchair, siya po ang nagbibigay. Si Kagawad, si Rohan. Sasakyan naman, pinag-uusapan din, gaano ba karaming sasakyan na ibigay ni Congressman Goles, na i-deliver ni Congressman Goles. Nung first term ko, 1 Antra, 2 multicabs, 1 dump truck, for each of the 16 barangays. At kasama yung lahat ng mga eskwelahan, suma total 84 na sari-saring masasakyan sa unang termino ko nung ako yung unang maging congressman ng Paranaque. Yan po yung aking record. Maraming nagtatanong, ang tingin na parang marami. Alam niyo, hindi po. Parang marami lang tingnan, pero gusto kong i-emphasize, ang pondo ng congressman ng 2nd District ng Paranaque, pareho ng pondo ng Batanes, pondo ng Quezon, pondo ng Visayas, pondo ng Mindanao. Pare-pareho lang. Ang nagkakaiba lamang, yung strategy ng distribution, yung strategy of implementation, yung pagpili ng mga proyekto na talagang pakikinabangan ng mga tao. Halimbawa, yung mga covered courts ko. Yung covered courts ko, ito talagang nagbibigay ng kasiyahan para sa akin. Kasi lahat ng henerasyon nakikinabang dyan. Mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata. Sa pinakamayayamang mga subdivision hanggang sa pinakamahirap na lugar. Dahil sa dami ng mga proyekto natin ng Coliseum, halos lahat ng sulok ay nakikinabang. Pwedeng pang-ballroom sa gina. Pwede kayo mag-ballroom sa mga Coliseum. Nung binigyan natin ng reception, yung bago natin kurang Morocco sa BF, si Monsignor Gabriel, doon sa Coliseum, sa Mayuga, ginawa. Merong debut, merong kasalan, merong binyagan, at marami po ba, pati mga basar, ginagawa ngayon sa mga Coliseum. Hindi lang po basketball. Merong for spiritual activities, for social activities, kaya nakakatuwa po itong Coliseum project natin. At lalo na pag nakita yung ating bagong approach, the design philosophy, yung paggamit ng tinatawag na polycarbonate material. Ngayon, gusto ko lang magbukas para sabihin sa inyo, ako matagal na nagsisilbi sa gobyerno. Naging junior officer sa Philippine Navy, naging deputy administrator ng Marina, yung pag may lumulubog na vapor, Marina, napapagit, naging deputy administrator ko niyan. Naging postmaster general, naging cabinet member, naging congressman for 6 terms. Gusto ko lang i-report sa inyo na marami na pong pondo ang dumaan sa aking pangangalaga, sa aking kamay.
Marami na responsibilidad. Pero pinagmamalaki yung i-report sa inyo na si Congressman Gonzales minsan hindi po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Sana po, kung nagustuhan niyo yung aking report, pakikwento naman sa mga kapitbahay niyo. Para kahit sila, ay nawawalitaan na. At katulad na sinabi ko, ito ay hindi lamang para sa 2nd District. Maraming po ginagawa ang nakikinabang, pati sa 1st District at sa buong Pilipinas. So, yun lamang po. Sa muli, ako yung nagpapasalamat sa inyo, kay Kape Pastor, kay Kape Aguinaldo, at sa inyong lahat, sa inyong mga leader. That at a very short notice, nandito kayo. At sa muli, ako humingi ng paumanhin sa medyo na delay ng konti yung mga box. Inabot ng medyo isang mas mahaba pa yung pag-service kaysa sa talumpaan. Pero okay lang. Naintindihan mo na. So, muli po, maraming salamat. Anyway, nandito po si, bigyan natin na sumisilip si Konsehal Eric Baez. Si Konsehal Eric Baez, ito sikat na sikat taga 1st District siya. Pero ang daming ginagawa niya para sa atin sa 2nd District. Kaya pwede ho bang pahingan natin sa ng konti para nalita. Hindi po si Konsehal Eric Baez.